Alam mo, grabe din Grabe Grabe yung ano nito 3 billion, daming Ducati niyan. Oo nga dami ring camera niyan. Alam mo, maganda talaga makausap natin si Sas bukas sa mga akusasyon niya, di ba? Tingnan nga natin yung mga akusasyon niya. Bukas malalaman niyo yan. 8 to 9 p.m. Panoorin niyo po sa SMNI. Manood po kayo sa SMNI bukas 8 to 9. Gigisahin natin ito si Sas. Tatanong natin yung mga gusto ninyong itanong. Diba? Pag-usapan natin yan. Naku po, matindi, malupit. Okay. Eto na. Eto naman meron naman pang mga iba pang dapat tayong pag-usapan dahil eto, maganda ito. Alam mo, natuwa ako dito Alam mo, Senator Villanueva, pumupuntos ka sa akin Pumupuntos ka sa akin, palakpakan natin to. Panoorin natin to. Ang ganda na sinabi niya. Perfect! Actually, sinabi natin to di ba? Sinabi natin to, kaya sabi ko, nako, Senator Villanueva. Habang tumatagal, gumagandang lalaki ka at saka gumagaling ka Eto, panoorin nyo I really believe so that it's just a plain simple propaganda of the Chinese government. Ako, wala akong kaduda-duda that this is part of their plan. This is part of their strategy. So, let's not fall into their traps. Propaganda ng China. Yon! Ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, kasama ito sa strategiya ng China para pag-away-awayin ng mga Pilipino sa Yon! issue ng West Philippine Sea. No one Galing! believes it is binding. I mean, all of us know that it's void. Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous and I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of. Ang ganda ng punto ni Villanueva dito Alam mo kung bakit? Parang sinasabi niya dito. So hindi binding kasi walang dokumento. Tapos maniniwala ka lang basta-basta because there's a gentleman's agreement. Parang sinasabi niya common sense naman. Kung totoo yung sinasabing there is a gentleman's agreement, would you think China would believe Duterte? Na, ito usapan natin ganito tayo, ganito. Maniniwala kaya yung China? Nang wala man lang binding, sabihin na nating dokumento na para talagang, ito yung kasunduan natin. So, ibig lamang pong sabihin, Napakalabo na there is a gentleman's agreement without any document. At the same time, tama rin sinasabi ni Senator Villanueva dito. Bakit tayo maniniwala sa China? Akala ko ba, sila yung merong mga gustong mangyari na hindi natin pinaniniwalaan and yet, this time, pinaniwalaan natin. Remember, sila yung nagsasabing kanila yan. They are insisting na kanila yan. They are insisting na yung 9-9- na yan. Ayaw natin maniwala. But this time, sinabi nilang meron kaming usapan. Binebenta sa atin, may usapan kami. Tapos ang bilis nating maniwala. Anong sorcery yan? Anong katarantaduhan po yan? Pasensya na Hindi ko maintindihan bakit itong gobyerno na ito ayaw maniwala sa China, pero nung sumute na sa kanilang propaganda na siraan si Duterte na i-connect sa China, abay pambihira, agad-agad naniwala. Kaya nga tama yung sinabi ni Villanueva dito propaganda lang ng China yan, gentleman's agreement. Ang talino mo. Hindi totoo dahil sa napakatalino mo talaga. Pogi points ka sa akin, Senator Villanueva. Pogi points ka sa mga banateros. Yan ang dapat talaga sa atin yung mga ganyan Kasi eto si Senator Villanueva, hindi naman po ito masasabi nating Duterte Senator di ba? O yung sabihin hindi naman to supporter ni Duterte Pero kita mo yung lawak ng kanyang isip. Sandali, huwag tayo maniwala dyan. Ba't tayo naniniwala? Di ba? Bakit tayo naniniwala
sa isang bagay na ang nagsabi yung supposedly kalaban natin. Ba't tayo ganun? Sino ba talaga ang kalaban natin? Di ba? Sino ba talaga ang kalaban natin? Yung China ba o si Duterte? Si Duterte kasi. Pero sabi nga ni J. Guevara, Senator Villanueva, ingat ka. Dahil nagsalita ka ngayon ng hindi naaayon sa plano ng administrasyon na to, baka sunod ka. Baka buhayin ng mga patay na mga kaso. Kasi magaling bumuhay ng patay itong administrasyon na ito. Lahat ng mga kasong patay na-dismiss na, baka bubuhayin. Hindi, tandaan ninyo, dismiss na yung kaso ni Kibuloy. Pero nabuhay nila. Alam ko yung kaso ni Senator Villanueva, na-dismiss na yan eh. Yung akusasyon sa kanya, in fairness yung akusasyon sa kanya, na-dismiss ho ng korte yun. Kasi hinatulan siya ng ombudsman. Alam ko, Sandigang Bayan yun eh. Pero dinismiss ng korte nung inapil nila. Ibig sabihin, mali. Naku po, Senator Villanueva, easy. Baka isunod ka at buhayin nila yung kaso mong yan. Naku po. Pero alam ko namang matapang ho ito. Hindi, matapang ho ito si Senator Villanueva. In fairness matapang ho itong maman to lalo na anak po ito ni Brother Eddie Villanueva. Ito, in fairness, nakikinig ako dati kay Brother Eddie Villanueva. Isa yan sa mga pinakikinggan, sa dami ng pinakinggan ng tatay ko. Isa yan si Brother Eddie Villanueva. Kaya si Brother Eddie Villanueva, nagsimula yan bilang alam ko nga buhay niyan aktivista sa, alam ko, Adamson As eventually, naging pastor yun Kaya itong anak din niya, may pinaglalaban ito. Kaya believe tayo sa mga ganito. At eto si Senator Villanueva. Ito akin lang naman po ito. Medellin, lahat salamat po. Ito si Senator Villanueva. Gusto ko ito. Ayoko itong mawala sa Senado. Kasi isa ho ito sa mga tumatayo pagdating mo sa Christian faith na mga batas tulad ng against po siya sa SOGI bill, against po siya sa abortion, against din po siya sa... sorry. Hindi pala Adamson. Pasensya na. PUP pala. Tama. Thank you for correcting me. Sorry, hindi Adamson. I stand corrected. Adamson kasi yung basta. PUP pala. Sorry naman. Oo, sa divorce law. Tumayo ito Kaya ako, para sa akin, that is enough. You know why? Marami tayong mga mambabatas na medyo hindi na tumatayo sa tama pagdating sa issue ng SOGI bill, same-sex marriage, abortion, sa divorce. Kaya ako, ako dito? Boto ako dito kay Senator Villanueva. Isa ito sa mga ako dito. Ilalaban ko ito. Document. Clearly, they want us na mag-away-away. Yan. They want us na ma-divide tayo. Yan. And it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Yan! Yun Diba? Tama Yun. Diba? Bakit to? Yun talaga yun Tama sa sinabi niya We are falling into the trap of this bullying nation. Akala ko ba bully sila? Bakit tila atang nagpapabully tayo? Remember, one of the technique para bullying ka ng isang tao is to make them believe yung kanilang propaganda. Mag-dictate sila ng kanilang propaganda sa atin. That's a form of bullying. Hindi ko maintindihan bakit naniniwala tayo sa propaganda ng China. Bakit ganun? Di ba? Hindi ko talaga magets Bakit po ganun ang nangyayari sa atin ngayon? Akala ko ba bully ang China? Akala ko ba tinatayuan natin ng pambubuli nila? And yet we are falling under their trap. Di ba? Anak ko. Lahat nagsasalita na
I mean, lahat biglang naging eksperto, no? Kaya O, tama! Sino ba yan? Si Rocky ba yan? Alam ko kung sino yung sinasabi niyang, ako basa ko lang naman yung mga sinasabi niyang eksperto, yung mga galing-galing sa Twitter, na akala mo sino silang magaling, di ba? Kasi ito na lang dito, isang halimbawa na dyan, yung dating bitter na host dyan sa SMNI, si Mike Abe 8 minutes. Si Mike 8 minutes man Abe. Alam niyo kung bakit? Yan to si Mike Abe, sa totoo lang napaka-ano ho niya, nagmamagaling pagdating mo sa issue ng China. Walang kaalam-alam mo yan. Ipapaliwanag natin kung bakit walang alam mo yan pagdating mo sa China. Ang sa kanya, meron mga kasi, bawat vlogger may kanya-kanya ho silang mga expertise Halimbawa, yung mga anti-tulpo, katulad ni Libayan. Si Libayan, lahat na lang ng sasabihin ni Tulpo, galit siya. Yung mga katulad naman ni Mike Abe, lahat na lang ng sasabihin ni Duterte at ni Kibuloy, galit siya. Ganyan yung mga yung mga, eto naman si Melo Yap, lahat ng sasabihin naman ni Libayan, galit din siya. May mga ganyan talagang mga vlogger. Naintindihan natin. Kaya lang, di ba pagdating sa issue ng China, at saka ng Pilipinas, sa West Philippine Sea, wag naman tayong magsalita ng tapos na kaagad. Kasi alam mo, kaya nga tayo di ba? Pagka every time tayo nagsasalita patungkol dito sa China, tinitingnan natin yung mga eksperto. Tulad mamaya, may papanoorin tayo tungkol sa eksperto na nagsabi tungkol dyan sa China. Pakinggan ho natin. Kasi sila ho yung talagang alam. Anong alam ni Christian Esguerra? Anti-Duterte yan. Di ko alam kung merong mga kaibigan na tokhang yan Kaya siguro anti-Duterte yan. Etong si Llamas, natural. Si Llamas, i-google ninyo. Llamas at saka Ontiveros. Google nyo. Si Llamas, alam mo naman, bata ni Pinoy yan di ba? Kaya matik na yan, anti-Duterte yan. Tapos nagmamagaling pagdating dyan sa issue ng West Philippine Sea. panawagan niya maging sa mga kapwa niya senador magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea at magkaroon din ng gobyerno ng master plan sa pagtugon sa issue. No, kayo na rin nagsabi, hindi lang sa social media, hindi lang bloggers left and right, even politicians, even those who have influence and power in governing this nation, kasama sa mga na-ooperate, whether knowingly or wittingly or unwittingly. I'm begging and appealing to all concerned stakeholders, let us put our acts together and be Filipinos. For one time lang, magkaisa po tayo. Dahil alam mo ang problema kasi, Senator Villanueva, masyado nilang ipinupolitika ito. Yun ang problema kasi. Wala na, alam mo yung mga Duterte supporter, hindi naman sila pro-China Ang amin, ito mga Duterte supporter, ayaw natin na tayo ay makipaggera. Tayo dapat ay manindigan sa pagbubuli sa tamang paraan na hindi nahahantong sa gera. Pwede naman nung kausapin na lang na maayos. Tandaan ninyo, wala sa kasaysayan ng China ang nananakop. Wag mo natin kakalimutan yun. Saan sa kasaysayan ng China nananakop sila? Pag nasagot nyo ako, sige, medyo papayag po ako. Pero never sa kasaysayan ng China, madalas sila dito noong panahon ng Espanyol, panahon ng Japan, pero bilang bilang showpauman. Ay, mali. Bilang nagbebenta, nangangalakal. So, yun yung sinasabi natin. Bakit nila ginagawa ito? May dahilan sila. Tandaan natin, nangyari lahat itong pambobomba na ito nung tayo ay nagsimula ng magpagamit sa Amerika. Yun ang katotohanan. Hindi ko sinasabing perpekto ang approach ni PRRD pagdating sa China. Maaari, hindi ako sure kasi hindi naman natin alam lahat. Maaaring may part na may pagkamalambot, pero gayong paman, naging epektibo.
Bakit to kanyo? Kasi nakakatulong mo nung nagka-problema na yung mga mangingisda, kinausap ni Pangulong Duterte. It eventually nakapangisda na ho yung mga mangingisda natin. There is a problem kasi nga it is a disputed island. Disputed yung lugar na yan. So ibig sabihin talagang pag sinabi mong disputed, pinag-aawayan. Oh. Ang maganda diyan, nag-uusap kasi nga nag-aaway. 'Di ba ho? Very very basic ho 'yun. Pag may problema, may disputed o pinag-aawayan, dapat nag-uusap. Anong nangyari sa atin kaysa nakipag-usap tayo, nagsumbong tayo. Mami, 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 mami. Pumunta tayo dun sa kuya natin na hindi naman kuya ang trato sa atin. Yung Amerika, alam naman po natin, galit na galit ang China dyan. Kesa na natulungan, kesa na humapaw ang... mali, ano ba yung Tagalog yun? Humapa. Hindi. Jumapa. Kesa na kesa na tayo ay lalong naging peaceful ang solution, lalong nag-init. Yun nga yung sanang humupa! Ayun! Magaling ka na naman, Anharot, ha? Pero salamat. Kesa na humupa yung usapin, kesa na lalo hong nagkagulo eh. Kaya nga sana po ako sabi nga ni Sas ano ba solusyon dito? Back to the round table. Ika nga. Talagang magkaroon ng matinong pag-uusap. Kasi ito Ito pakinggan ninyo. Simpleng-simple lang Yung Pangulo natin, nakipag-usap sa Amerika at sa Japan. Yung Amerika, nakipag-usap sa China. Sino ba nag-aaway? Di ba? Sino ba nag-aaway? Tayo at saka China. Tama, mali? Bakit hindi tayo nakikipag-usap? Bakit hindi natin anyayahan ng China? Tara, upo tayo, pag-usapan natin to. Anyway, tayo naman na may problema dito Bakit tayo, instead na nakipag-usap sa China, nakipag-usap sa Amerika at sa Japan? Tapos, yung Amerika, nakipag-usap sa China. At eto, masama. Ini-expect sana natin na ipagtanggol tayo ng Amerika sa China. Nagsumbong kasi tayo sa Amerika. Ano pinag-usapan ng Amerika at saka China? Yung maganda nilang relasyon. Mantakin mo, nakipag-usap ang nakipag-usap ang Amerika at China. Nag-usap silang dalawa. Akala natin ang pag-uusapan nila yung sigalot natin. Hindi pala. Ang pinag-usapan nila kung paano sila maaayos. Bakit hindi na lang tayo nakipag-usap? Yun lang yung simpleng tanong Bakit hindi na lang tayo nakipag-usap? Nang masinsinan. Magkumprontahan tayo. Ano ba? Bakit nyo ba kami binobomba? Ano ba talaga? Ano ba? Kaya nga, eto Kaya nga may ambassador sila dito Ano pa ang silbi ng ambassador nila dito? Kung hindi rin naman natin sila kakausapin, patalsikin nyo na yung ambassador nila. Hindi, kasi yun ang isa sa mga papel ng ambassador Para pagka gusto mo na makausap yung bansa na yun, kaya nga ambassador parang ang trato dyan, yan yung nagre-represent sa presidente. Kaya nga sila diplomat, di ba? Kasi nga, parang ang dating, kung anong gawin mo dun sa ambassador, parang ginawa mo sa presidente ng China. Yun ang kanilang purpose. Bakit di na lang natin? Nandito pala sila bakit di natin kausapin? Halika nga dito. Pwede ba mag-usap tayo ng matino? Ba't yung kami binobomba ng tubig? Ano ba talaga? Ano ba? Magbobomba na ba tayo? Gegera na ba tayo? Sabi nito, Sir Banat, wag po nating kalimutan kung sinong unang tumulong na nagpadala ng vaccine sa atin. Correct.
China, una nagpadala. Ang US, inuna ang sarili at ibang kaalyado. Merong punto yan, ha? May punto si Zero, si Madam. Sino ba nang gano'n nun? Oo, si Lance. May punto siya doon, ha? Sabi niya, totoo naman. Kasi alam mo, eto ang tunay na kaibigan ay nalalaman mo yan sa mga panahon na ikaw ay bagsak, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nangangailangan. Hindi ho ang tunay na kaibigan tuwing may party. Tuwing may kasiyahan. O di kaya kung sila ay may pakinabang. Ang tunay na kaibigan, nalalaman natin yan pag tayo ho'y nagigipit na. Di ba ho? Bakit ho? Yung mga kaibigan na walang kwenta, pag tayo nagigipit, iniiwan tayo. Tama ho? Tama mali? Di ba? Nung tayo ho ay nagkagulo na ang buong mundo dahil sa bakuna na yan. Dahil sa COVID na yan. Sino ho ang unang tumulong sa atin? Yung Big Brother ba natin? O yung nambubuli sa atin? China din ang nagbigay ng brand new na mga armas nung kasagsagan ng giyera sa Marawi. Naku po. Nagkakabukingan na. Yari tayo dito. Nagkakabukingan na. Naku, nalalaman na. Ay, naku. Tapos nagpadala uli ng 500,000 na COVID. Hindi, alam mo, ito nga ang problema. Tama talaga si General Lune. Tayo ay naniniwala sa pag-ibig ng... Alam na. O, di ba? O, tuloy na natin to. O, tuloy. Dambuhala itong kalaban natin. Ang nakakainggit sa kanila is lahat. If you do this, may strategy na sila. If you take this path, may strategy na sila. So, I pray na meron na rin tayong ganon. Ayon kay Senator Villanueva, hihilingin niya kay Senate President Parang gusto ko lumipat sa UNTV. Joke lang. Estimate na, biro ko lang kayo. Binibiro lang. Juan Miguel Migzubiri na pag-usapan mo Magsenador na lang kaya. na Para ma-interview tayo nito ni Harleen. Ito ang Harleen na maganda. Meron kasi akong alam na Harleen, dugyot Oh. Dugyot na assuming pa. Ito yung Harleen na maganda, Tuloy. ang lahat ng mga senador sa isang caucus. Ang kinis, ni Harleen. Bakit? Kasi may kilala kaming Harleen na dugyot na, assuming pa. Para pang pinirito yung muka. Grabe ka naman, Anharot. Kung sa isang public hearing o executive session gagawin, ang panukalang imbestigahan ng Senado ang sinasabing gentleman. Harleen Delgado, Pwede kaya natin kunin tong... si Minay, meron kaming kukunin co-host. Recruitin natin to. Agreement. Anya, may mga ilang senador kasi ang nagpahayag ng agam-agam kaugnay nito. It's a part of national security. Habang nagsasalita tayo ngayon sa harap ng camera, alam natin na may mga nakikinig po dyan. Alam natin na ang bawat galaw ng pamahalaan pinagmamatyagan. Magbabalik ang sesyon sa Senado sa April 29 kung saan mayroon na lamang 4 na linggo ang mga senador bago mag-Senate adjournment. Harleen Delgado, UNTV Harleen News. Delgado. Harleen. Grabe perfect itong balita na ito. Magaling ka dito, Harleen Hindi, perfect talaga Baka akala ninyo dahil lang maano si Harleen pero hindi kasi magaling talaga magaling talaga yung pagka-report kay Senator Villanueva. Tama ho talaga Hindi ho dapat tayo nagpapaniwala sa China dahil pinag-aaway-away tayo nitong China. Kita nyo kung bakit gumulo yung... Ito yung issue sa West Philippine Sea. Issue na Duterte
at hindi na issue ng China. Di ba ho? Alam mo, eto ha, may papakita tayo. Napakaganda nitong eto ha. Sandali, asa na yun. Ito.